The order was contained in the notice of disallowance from COA that ACT Teacher Party List Franz Castro raised during the House Appropriation Panel hearing on the proposed 2. Grabe, no? 2.37 billion budget for the Office of the Vice President, OVP, for 2025. Alam nyo ho, mga kababayan, kasalanan din ho ng Vice Presidente kung bakit hindi na-approve yan. Bakit to? Oh. Ikaw humihingi ka ng budget. Humihingi ka ng pera. Di ba? Tapos, pagpapaliwanagin ka, itatanong sa'yo, ano ba ang mga pagkakagastusan mo nito? Ano ba yung mga pinagkagastusan mo nung panahon na dati ay yung budget? Wala po. Hindi niya sinagot. Ang tanging sagot lang po ni Inday Sara Duterte doon sa mga congressman, no? Binigay ko na sa inyo yung papel. Bahala kayo kung gusto nyong aprobahan o hindi. Di ba? Hindi niya ipinagtanggol, mga kababayan. Siguro ho kasi, nung panahon ho na nagkakatanungan po sa Kongreso, mga kababayan, kasi di ba naka-public yun? Ayaw ho sigurong marinig ng ating Vice Presidente yung mga pagkakagastusan nun. Ayaw niya ho sigurong manggaling sa kanya. No? Nung binasa po ni Coco Pimentel, nakasulat dun, sa 2.37 billion, 100 million. Advisor pa lang ho, mga kababayan. Karamihan nung mga nakasaad sa pondo na yon, meron na pong gumaganap na mga ahensya. Kumbaga, dodoble lang po. Dodoble lang po yung Office of the Vice President ng trabaho at gastos. Kagaya ng mga DSWD. Sila na yung gumaganap doon. Tapos humihingi pa ng budget para doon. Di ba? Pero hanggang ngayon po, hindi ko pa din po na ririnig. Wala pa din akong balita na sumagot si Inday Sara Duterte dito na may ibinalik na 73 million yung, from confidential funds. Wala po eh. Hindi kaya binabaliwala nila ang gobyerno ng Pilipinas? Binabaliwala nila ang COA? Hindi ho kaya nasanay sila dati na hindi sila natatanong? Na, sige, penging confidential funds. Magkano? 460 million. Pero wala nang tanong-tanong. Ngayon, nabulaga ho siguro sila. Mga bossing, kailangan namin ng mga resibo ng mga pinagbayaran ninyo. Nabigla ho siguro sila. Naku, patay, yari tayo. Sige, sulat, gawa. 1,200 na resibo. Sulat mo dyan, Kokoy Villamin. Sulat mo dyan, Mary Grace Pratos, etc., etc. Siguro, sa pagmamadali ho, hindi nila na-realize, naku, baka mapansin nila na iisa yung penmanship o yung sulat. Naku, baka mapansin nila na yung mga pangalan, puro chichirya at puro yung mga fast food chain at yung mga restaurant. Yun nga po ang napansin, mga kababayan. Kaya, syempre, stop muna. Di ba? Sabi ni Almond TV, dapat lang ibalik pera ng taong bayan yan. Amounting to almost 2/3 of the total confidential funds, the disallowed expenditure, included payment for reward in the form of good rather than cash, and the procurement of table, chairs, and desktop computers and printer. Naku, yun. Pagka naalala ko yung mga yun, nanghihinayang ho ako. No? Yung mga laptop, na sana naipamahagi agad sa mga teacher, na ipamahagi kung doon sa mga nangangailangan na estudyante, nagamit ng maayos. Kasi yung mga laptop po, mga boss, kumbaga, nalilipasan ng panahon yan. Lumipas ng 2 taon, 3 taon, yung laptop na binili mo ngayon, tapos gagamitin mo after 3 years, naku, mabagal na ho yan.
Hindi mo na makukuha yung mismong gusto mong bilis, hindi mo na makukuha yung talagang gusto mo doon sa laptop na yon. Tas makakakita tayo, makakarinig tayo, nakakita yung DepEd ng santambak na laptop doon sa storage room nila. Tuloy, nasaan ang topic natin dito at ang pinasubmit ninyo sa amin is the budget proposal 2027, no? Where in the budget proposal of 2025 is the item confidential fund, the Vice President asked, no? Marikina Representative Stella Kimbo, oh, wala na. Ayan nga. Kapag nasusukol, sabi nako, eto pala, dito pala nag-umpisa 'yon, yung kapag nasusukol, ang pusit ay nag-aano ng maitim na tinta, naglalabas. Dito pala nag-umpisa yung pusit daw po si Inday Sara Duterte, mga kababayan. Ay nako. Sana hindi, sa akin lang naman, nagtatanong lang ako. Kasi nag-uutos ang COA ibalik Oh. Nagtatanong lang ako, naibalik na ba? Or wala? Wala silang reaksyon? Dahil nasanay sila nang hindi sila tinatanong, mga kababayan. Ay nako, pero hopefully siguro, no, medyo maungkat 'to. Kasi ayaw naman kasi natin, mga kababayan, na nalipasan na lang ng panahon. Nakalimutan na ng taong bayan. Nakalimutan na naman yung issue na yan. Hayaan nyo na yan. 73 million is 73 million ho, mga bossing. Ano po? Balitaan nyo ako, sabihin nyo po sa akin, no? Diyan sa comment section, Boss Mark, nasagot na yan. Naisoli na nila. Pagka sinabi nyo po sa akin, diyan sa comment section yon, ilagay nyo na din po yung link ng balita na yon. Para kapag kinabukasan, i-correct ko itong vlog natin. Ito po, meron na po pala talagang sagot ang Vice Presidente patungkol dito sa pinapabalik ng Commission on Audit na 73 million. Ganun lang yun. Di ba? Lagi tayong bumase sa ebidensya. Huwag yung sasabihin nyo dyan sa comment section, wala na yan, nasagot na yan lagyan ng kalakip na ebidensya. Para hindi tayo nanghuhula. Okay ho, mga kababayan, balitaan nyo ako kung ibinalik na nila. Diyan po sa comment section, kasama yung link, isama nyo para mabuksan namin. No? Kung totoo o legit. Paano ba yan, mga boss chief mo, sir? Magpapaalam na muna ako. No? Maraming salamat and God bless po. 1,926 viewers. Huwag niyong kalimutan na pindutin yung like button. Sabi ni Nangko, di na yan masosole. Sabi ni Jesus, mamawan, barya lang yan, no? Sa 26 billion na akap. Ibig sabihin, dahil barya lang yan doon sa 26 billion, hayaan na lang. Di ba ganun yung pananaw niyo, mga DDS? Ay, Diyos ko po. Tapos yung 26 billion, wala naman kayong hawak na ebidensya. So ngayon, kasi yung ini-issue nyo na 26 billion, masyado malaki, barya na lang yan. Hayaan nyo na yan. Ganon. Tama ba ako, mga DDS? Iba talaga utak nyo. Ang lulupit. Paalam po hanggang sa